Start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin, last day na po ngayon ng Committee on Good Government. I-wrap up na po nila itong confidential fund investigation nila kay BP Sara. At ang highlight po ng kanilang investigation, kapit po kayo, baka kayo mahulog. Ay 400 mahigit o para eksakto po, 405. Ayan, 405 recipients ng confidential fund ni BP Sara, wala daw birth record. Yun na po yung highlight. Ang tanong, ay ano ngayon? Kung wala silang birth record. In the first place, kahit po grade 1 na Duterte supporter, by now, alam na po kung bakit Mary Grace Piatos at saka Yoyoy na recipients. No? Pag-usapan din po natin, ICC, tahimik lang daw sa warrant of arrest. Tsaka na raw mag-iingay pag may nahuli na. Kakaiba pala Pilipinas. Buong mundo binobroadcast ng ICC, no? Buong mundo binobroadcast ng ICC na may warrant of arrest ang si Putin pa yun. May warrant of arrest o magkakaroon na warrant of arrest si Netanyahu ng Israel. Ina-announce po nila, mga world leaders. Pero kakaiba sa Pilipinas, lihim, huhulihin na lang. Kakaiba talaga yung mga propagandista ng ICC dito. Bagamat ito po ay very raw pa, hindi pa po natin naunawaan, pero maganda na rin talakayin to, no? Bakit po may kasunduan ng PhilHealth, DBM at saka itong Tingog Party List? Tungkol po sa Tingog pala kala Romualdez. Yari na naman. Alam na kung bakit kasama dyan. Okay, yan po ang mga pag-uusapan natin at iba pang balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Teka lang, tatapat ko lang tong arak-trak pan sa akin. Wala akong hangin. Alam niyo po, noon po sinasabi ni Trillanes, June or July, lalabas na po 2024, lalabas na po yung tsak na tsak siya sa announcement kasi lahat ng dyaryo lahat ng dyaryo, lahat ng media natin binalita yung announcement ni Trillanes na darating na yung ICC warrant of arrest etong June at July. Pagkatapos po niyan, naging hulugan po, no? Iba-iba pong personalidad, isa riyan si Antonio Carpio na darating ang warrant of arrest, no? Inisa-isa nila yung buwan. Hanggang sa huli, yung huling nag-announce, bago matapos ang 2024, si Conti yun, si Conti. Matatapos na po ang 2024, wala po tayong balita na mayroon pong warrant of arrest na ilalabas ang ICC. Mapapahiya na naman ba si Conti? Baka 2025 na, wala pa ring warrant of arrest. Kaya para po mapagtakpan itong pagkapahiya naman ni Conti, kasi si Trillanes sobrang pahiya na Hindi na po nag-a-announce si Trillanes kung anong buwan lalabas yung warrant of arrest ng ICC. Ang huling balita namin sa ICC, naghahagilap. Hanggang ngayon po, naghahagilap pa rin po ng mga titistigo. Nakita siguro ng ICC, nagkaroon na po tayo ng
Dahil po diyan sa Quadcom, nagkaroon po tayo ng idea kung anong uri ng mga testigo ang meron sila, 'no? Yung mga testigo po nila, nakabatay lahat kay, Matobato at saka kay, sino, Las Cañas. Eh, baka yung pati ICC titignan, napakagrabe naman 'tong mga 'to, ha? Kasama sa lahat, si Las Cañas, eh. Si Las Cañas po yung kino-quote ng lahat ng nang-uusig kay Pangulong Duterte. Parang akala mo lahat, pero kung titignan mo, involved siya diyan sa EJK ni Duterte, involved siya sa droga, lahat involved siya, eh. Sabi nga ni Duterte, Superman na complex, 'no? Ngayon, ano na po, kumusta na po yung ICC? Dahil Disyembre na po, nakakahiya naman. At 9 na tayo ng Disyembre, 1/3 na tayo ng Disyembre, mukhang hindi pa po maglalabas ng warrant of arrest. Paano ka maglalabas ng warrant of arrest? Naghahanap pa lang nga po ng testigo. Testigo, ibig sabihin yung mga naunang testigo na binigay sa ICC ay pinaniniwalaan na hindi po yan mag-i-stand sa korte. Aminado naman po yung mga nagbigay sa ICC na yan po ay koleksyon ng mga galing sa mga dyaryo. Ang kinakailangan po ng ICC, yung mga mismong may kinalaman, no? Testigo na magpapatunay na naganap yung EJK. Testigo. Kasi so far, nakita natin, testigo nga si Shell Jokno, eh. Magtataka ka, bakit ka testigo, Shell Jokno? Ikaw ba ay biktima? Nakaligtas ka lang ba? Biktima ka ba ng EJK? Bumangon na mag-uli? Biktima yung pare. Yung pare ang testigo. Kung ganyan po uri ng testigo na hindi naman talaga sila concerned, nakiki-concern lang sila, talaga maghanap ng testigo. Alam niyo po sa korte, hindi po obra yung si Shell Jokno ang testigo ng ICC. Hindi naman siya kamag-anak ng biktima. Hindi rin siya biktima mismo. Ano si Shell Jokno? Yun ganun po, no? Yun po siguro kaya naghanap. Ako po, wala po akong inside, hindi po ako taga-ICC. Pero ang dami po magagaling sa ICC. Kaya ang sabi po ni Conte ngayon, para hindi siguro siya mapahiya, na matatapos na ang taon, wala pang warrant of arrest. Ito po ang sinabi ni Conte ngayon. ICC may keep silent on warrants until arrest made. Ano po ibig sabihin yan? Pwede raw pong hindi mag-ingay ang ICC, manahimik sa warrant of arrest until nahulihin na nila si Duterte. Pwede ba yun? Uhulihin mo na lang si Duterte na hindi alam. Tandaan po nyo, wala pong police power ang ICC, no? Kaya nga po, sino po ang nanghuhuli sa ICC? Kung wala silang police power, di yung miyembro na bansa. Hindi tayo miyembro. Hindi pwedeng gamitin ng ICC yung mga kapulisan natin. Yung sinasabi po nila na pero pwede tayong magpagamit sa Interpol. Hindi naman po hawak ng ICC yung Interpol. May sarili pong diskarte yung Interpol. At karamihan po ng hinuhuli ng Interpol ay mga kriminalidad, no? Hindi po yung mga kaso na hinahawakan ng ICC. Kaya nga po, mahuhuli lang po yung mga may warrant of arrest. Halimbawa lang to. Kasi totoo naman nagbibigay sila ng warrant of arrest. Si Putin nga may warrant of arrest sa ICC. Halimbawa po, nabigyan ng
warrant of arrest talaga si Pangulong Duterte. Maaaresto lang po siya pag nagpunta siya sa ICC member country. Kasi tayo, hindi po pwedeng hulihin ng pulis natin si Duterte sa utos ng ICC dahil hindi po tayo miyembro ng ICC. Wala silang jurisdiction. O yun yung paulit-ulit natin. Yun yung paulit-ulit eh. Wala po akong balita kay Garma. Alam ko nag-apply siya ng sa US eh. Pero hindi ko alam kung pinayagan siya ron. Para ngayon, hindi na natin uriratin si Conti. Nagsabi na siya na tahimik na lang daw sa warrant of arrest. Bigla na lang daw manghuhuli. Pwede ba yung biglaan? Ano tayo? Ano yung mga ICC magnanakaw? Hindi. Ano yung akyat bahay? Na pag wala pong announcement at kinuha nila si Tatay Digong, kidnapping po yan. Hindi po sila pwedeng hindi magpaalam sa otoridad ng Pilipinas. Dahil tayo po ay hindi miyembro niyan, foreign entity yan, papasok sa bahay mo, kidnapping yan. Tapos dadalin mo ron sa lugar nila. Oo, eto sabi ni Conti. Tignan nyo ha. Pwedeng mag-announce ang ICC na nahuli na namin ang wanted sa Pilipinas en route to the Hague. Yun ang pinaka-importante. Tignan nyo. Sabi niya sa teleradyo. Kaya, unti-unti nawawala kredibilidad nitong Conti na to eh. Makita-kita mo, naroon sa impeachment. Putya, miyembro pala to ng mga Makabayan Black. Akala ko talaga nung una may kinalaman to sa ICC. Kasi ang pagpapakilala, yan, no? Assistant Counsel Maria Cristina Conti. ICC Assistant Counsel. Akala ko naman, miyembro siya mismo ng ICC. Kaya, yung pala, miyembro pala to ng Makabayan Black. Ano ba i-expect mo dyan sa Makabayan Black? Di ba? Okay. So wala po yan, no? Pinagbububula lang tayo niyan. Pwede ba yun? Nakita nyo ba yung mga tao? Si Zulaika Lopez palang pinakulong nyo, nagwawala na yung mga Duterte. Bumubuhos na sa EDSA eh. Ngayon, yung nangangantyaw po na nilalangaw yung EDSA, tignan nyo naman po. Tignan nyo naman po kung ano nangyari sa rally nyo. Hindi nga kayo tumagal, ilang oras lang nga kayo. Hindi nga kayo tumagal ng hanggang alas 7. Alas 6 pa lang, wala nang tao eh. Yan ba yung sinasabi nyong pantapat nyo sa amin? Sa amin nga, pinaalis na, ayaw pa magsialis. Dito na kami. Sa EDSA na sila nakatira. Okay. Punta na po tayo rito sa... Alam niyo po, last day ngayon ng Committee on Good Government investigation. Kaya nira-wrap up po nila eh. Nira-wrap up nila. So, i-wrap up din po natin, no? Okay. Nung una, dahil first time po tayo nakarinig na may akusasyon kay BP Sara, nabigla rin talaga tayo, no? Ang drama po niyan, eh. Yung introduction po nila sa ICC involving yung drama po ni Kimbo at saka nito ni sino yung congressman ng Makabayan? Si Brosas, no? Sabi ni Brosas, ang confidential fund na ginastos lamang within 17 days. Sagot naman si Kimbo, 11 days lang po. 11 days lang. Ha? 11 days lang? Tignan nyo naman, ha? Akala mo may anomalya sa 11 days, eh.
Do'n po nagsimula 'yun, inimbestigahan nila dahil 11 days. Ngayon po nung nagra-wrap up na sila, ang dami na po 'no, may mga akusasyon na ito ay may anomalya 'no, kasi ayaw magpaliwanag. May akusasyon na, meron pang akusasyon sila na, ah, 'yun daw mga anong tawag do'n, mga inupahan yung mga inupahan po na safe houses ay tila mayroong, overpricing 'no, pati yung opisina ng OBP overprice 'no. Yan po ay, ang nag-audit po ang tanong niyo po kung sinong auditor, ang nakuha nila para i-audit po na may overpricing yung mga opisina ng OBP. At, ito pong mga safe houses ay may mga inaudit po 'yan 'no. Napakahusay po na nag-audit. Tanong niyo po kung sino. Oh, na gusto nilang palabasin na may overprice. Tanong niyo po, sino po nag-audit niyan? Si Congressman Franz Pumarin. Putya, pinanonood ko lang ng basketball yan eh. Auditor ba yan? O pag mga usapin po ng mga si Franz Pumarin, auditor ba yan? Basketball player lang yan eh. Hindi ko po nilalang yung mga basketball player. Basketball player yan, hindi yan auditor. Paano niya malalaman na overpriced yan? Yun po ang pinagbatayan nila eh. Si Franz Pumarin. Magaling sa 3 points yan. Pamalit yan ni kay Hector Calma. Kukuha na rin lang kayo yung pamalit pa. Hindi ba pwedeng yung Pampers 5? Anak ng tinapay oh. Si Franz Pumarin na nawala na rin po yun. No, nawala na rin po yun. Yung mga anomalya na parang merong mga nawala na rin po yung mga nawala na po yung 11 days, nawala na po. Kalaunan, ano po sinasabi natin? Tama si BP Sara all along. All along tama si BP Sara na yung investigasyon na yan ay para lang silang makakuha fishing expedition para makakuha ng ikakaso sa kanya sa impeachment. Ha? Alamin mo muna kung ano tinapoa bago po mo laitin. Hindi ko maintindihan. Alamin mo muna kung ano tinapoa bago mo laitin. Wala akong pakialam. Nilalait ko siya. Dahil ang katotohanan po, wala pong mas mataas na mag-audit sa anumang gobyerno, anumang ahensya ng gobyerno. Naintindihan ko na rin kahit bulol ka, Ricardo Cruz. Ang gusto sabihin ni Ricardo Cruz, alamin ko daw muna kung ano tinapos niya. Tumapos po yan ng ilang laban sa PBA. Wala po akong pakialam kung ano pong tinapos ng tao. Ang sinasabi ko po, ang otoridad, ang tanging otoridad na mag-audit sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ay hindi basketball player. Ako pa kahit ba ano natapos niyan eh. Kahit ba nagtapos siya ng vulcanizing at medtech, wala po akong pakialam. COA po. Wag tayong magpilosopuhan. I-quote po natin ang isang abogado. Ito po ang isang abogado na nagsasabi. Para maintindihan nyo. Attorney Representative Rodante Marcoleta. Ayan. Yung pag-audit, yung pag-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditure, ito po ay trabaho ng COA. Nakita nyo na. Ulitin nga natin, kanino na trabaho yan? Yung pag-audit,
yung pag-e-examine ng mga papel, ng mga reports about public expenditures, ito po ay trabaho ng COA. Ang linaw eh. Wala pong kinalaman kung ano tinapos mo. Kung hindi ka COA, hindi ka otoridad. Naintindihan nyo? Ganun lang po kasimple yun. Kahit tapos ka pa ng tinapos ng mga COA, kahit ikaw ay tapos ng CPA, kahit may doctorate ka pa CPA, kung hindi ka COA, hindi ka otoridad. Ha? Hindi mo trabaho yan. Naintindihan nyo? Hindi po uso rito yung mga hindi nyo po mabibigla ang mga tao rito. Hindi mo pa nga alam kung ano tinapos ni Pumarin. Tumapos po yan ng sangkatutak na laro sa PBA. Tuloy natin para maunawaan mo. There is no other office mandated to audit and examine the expenditure of public funds. Only the Commission on Audit. Di ba? Ano po ibig sabihin ng only? Tanging. Wala na pong iba. Hindi po kasama yung PBA dito. Hindi po kasama yung PBA. Kahit ba anong tinapos mo eh. Hindi ka kasama. COA lamang. Yan po. Balik tayo rito kay ano. Ngayon, ang naging highlight na po, tapos na yan, di ba? Wala na yung 11 days. Wala na yung mga overpricing. Ang hina-highlight po nila ngayon, kasi alam nila, mahirapan silang ipaliwanag yung overpricing. Dahil ang basehan lang nila si Franz Pumarin. Ngayon, kung wala na po yung overpricing, wala na po yung 11 days, wala pong anomalya dyan. Ano na lang ang may anomalya? Eto po, si Mary Grace Piatos. Excuse me po. Hindi raw tao. Pina-research nila. Inunti-unti pa nila ginawang serye. Wala namang wala naman nasabik doon sa serye nila. Ginawa nila serye yan eh. Si Mary Grace Piatos. Kasabay po, no? Yung paglabas po ng PSA, mas importante po sa media na pinalabas ng PSA na wala pong birth record si Mary Grace Piatos sa PSA. Pero ang kasabay po niyang balita na hindi po binalita ng media, kasabay po ng pagbalita na walang birth record si Mary Grace Piatos, nilabas po ng COA yung kanilang unmodified and unqualified opinion. Ano po ibig sabihin nun? No? Yung unmodified and unqualified opinion nila, wala silang nakitang anomalya. In fact, ang sabi ng COA, ito po yung pinakamataas. Meron bang nakita ang COA sa iba? Meron po. May nakita sa DOH. Gumastos tayo ng bilyon, bumili tayo ng bakuna, hindi nagamit. Meron pong nakita sa DPWH, bilyon-bilyon po, natenga. Na-flag. Pero po ang OBP, hindi po na-flag. Okay, pasado. Alam niyo po ba yung standard ng COA? International standard ng auditing. Ang pag-audit po ng Commission on Audit natin ngayon ay nakabatay sa International Standard of Auditing. Tanong, saan po nakabatay ang auditing skills ni Franz Pumarin? Total gusto nyong malaman kung
Eh, pinepilosopo niyo ako, hindi ko naman daw alam kung ano tinapos ni Franz Pumarin. Ang COA po, nakabatay, no? Ha? Ang COA po ay nakabatay sa international standard. Tanong, saan po binatay ni Franz Pumarin ang kanyang pag-o-audit? Kaninong standard? Kay Chua? COA ba si Chua? Congressman sila pareho. Ayan yung sinasabi ko sa inyo. Hindi kayo otoridad. Yan yung sinasabi ni Marcoleta. Tinatanong niya ron sa abogado ng COA. Bakit nyo binigay ang trabaho ng COA? Bakit nyo binigay dito sa mga congressman? Ano sabi ni Congressman Marcoleta? Sabi ko, bakit natin ginagawa ang trabaho ng COA? Kayo naman, Commission on Audit, bakit nyo sinurrender ang inyong tungkulin? May problema dito, sabi ko, nilalabag natin ang saligang batas. Hindi pala si BP Sara Duterte ang lumalabag ng saligang batas. Ayon sa number 1 senador kong si Marcoleta. O wag na po kayo magtampo. Number 2 ko po si Apollo Kibuloy. Nagtatampo yung mga Kibuloy. Panay ka Marcoleta, nakakalimutan mo si Kibuloy. Number 2 po natin si Kibuloy. O yan ha. Huwag na kayo magtampo. Kaya lang kasi pag mga ganitong bakbakan ipagdadasal tayo ni Kibuloy, si Marcoleta po talaga yung pangbatbata natin. Ha? Kayo pala lumalabag sa batas, hindi pala si BP Sara. Ngayon po, ituloy natin. Ano na ngayon na highlight? Ang pinaka-highlight so far, hindi pa tapos Baka mamaya may panibago pang highlight. So far, mula po ngayong tanghali, ang pinaka-highlight na po, nagre-report na po sila Yung Committee on Good Government na pinangungunahan nito ni Chua. Ang sabi ni Chua, 405 mula sa 677 individual na nakalagay sa acknowledgement receipt ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education ay walang birth record, walang birth certificate. Ang tanong, COA ka ba, Chua? So anong kinalaman yan, Chua? Kasi sasabihin ko sa iyo, kahit elementary student, elementary pupil lang ang natapos o hindi nakatapos ng elementary, ang isang DDS, alam na paliwanag dyan. Ha? Alam na namin ang paliwanag dyan. Mamaya, isa-isay natin yung paliwanag kung bakit merong 405 na walang birth record. Thank you very much kay Noli Metangere. Bakit ako naniniwala sa COA? Dahil maraming INC na auditor sa COA. At ang malaking grupo ng INC sa COA ay kawan sa COA. Tapat po ang marami sa INC. Tanong po nyo po kay Daddy Diggs. Di ba? Di ko alam yan. Okay. Si Guanzon mismo nadilawan. Sinagot na po yan. Confidential nga. Pwede mo nga i-envelope yan. Confidential nga Yung mali, yung binuksan ninyo kung ano yung pinagkakagastusan. Hindi po yan for public consumption. Yan po ay confidential. Sa Amerika po, buklatin mo lang. Buklatin May kaso ka na. Pag may tatak na confidential at binuklat mo, kakasuhan ka na. Confidential kinakailangan mo nang i-declassified. No? Kinakailangan mo nang i-deklara na yan ay hindi na confidential bago mo mabasa. Dito sa atin confidential fund, iniimbestigahan Tanong nyo sa kanila, yung hindi ba confidential fund? Eto, tanong ko sa mga nagdudunong-dunungan na miyembro niyan. Sabi nyo, banata namin kayo sa trabaho nyo, wag sa inyong pagkatao. O sige, hindi kita wala akong alam sa pagkatao mo, Chihuahua. Sa trabaho. No?
Tanong, bukod ba sa confidential fund, may iba pang pondo yung OBP? Meron pa rin. Hindi lahat ng pondo lilinaw ko lang lahat ba ng pondo ng OBP ay confidential fund? Hindi. Ibig sabihin, may mga hindi confidential fund. Ibig sabihin ng hindi confidential fund, pwede nyong aralin bukas sa publiko. Parang karinderya, bukas sa lahat ng gustong kumain, 24 oras, parang mercury drug. Gamot ay laging bago. Ibig sabihin, maliit lang na bahagi yung confidential fund. Maliit na bahagi lang yung confidential fund. Tanong, may nakita ba kayong anomalya sa lantad na pondo, yung hindi confidential? Wala. Wala pala kayong nakita. Kasi lantad yun eh. Tanong, sa confidential fund ba ano nakita nyong labag sa batas? Wala rin. Kasi sabi ng COA, wala eh. Ano nakita nyo? May mga fictitious name. Fictitious. Hindi totoong tao kasi walang birth certificate eh. Hindi nyo ba naisip na baka sinadya na hindi talaga ilagay ang tunay na pangalan? Bakit kamo, Badong? Kasi po, sino po ba yung recipient ng confidential fund? Ang recipient po ng confidential fund, yung tatanggap po ng pera mula sa confidential fund, ay nagturo. Ibig sabihin, ito mga konfidante, itong mga tao na to, mga nag-espiya para sa gobyerno. Tinuturo nila kung sino, mga informante. Si Mary Grace Piatos, undercover, informant siya. Pag nilagay niya ang tunay na pangalan niya at tinuro niya pala ay NPA, siya yung dahilan kung bakit may 3 NPA na nabihag, re-resbakan siya. Kayo naman, no? Alam mo yan, Chua, eh. Walang pagkakaiba yan. Yung ginagawa ninyo, wala pong pagkakaiba yan sa 11 days? Nanggugulat lang kayo. Tanong, yung lantad, yung hindi yung confidential fund, may nakita ba kayong anomalya? Talagang, ang anomalya, ang masasabi nyo lang naman sa confidential fund, ayaw ipaliwanag ni BP Sara kung saan ginastos. Natural, confidential eh. Pero yung mga lantad na pondo, halimbawa, mga ibinayad sa mga librong binili, binayad sa mga pamasahe ng mga allowance, pasweldo ng mga tauhan, yung mga lantad, may nakita ba kayong problema? Wala. Ibig sabihin, naghahanap kayo doon sa mga bagay na itinatago. Pero ang tangi nyo na silip, bakit nyo kami pinagtataguan? Yun lang naman sabi nyo eh. Bakit hindi nyo pinaliliwanag sa amin kung ano yung nakatago? Sekreto nga eh. Dahil sekreto, bakit nyo sinisekreto? Yun lang po. Kahit elementary level na Duterte supporter, nauunawaan kung bakit may Mary Grace Piatos. Tapos kayo, hindi nyo maunawaan kunwari, imposible naman. Imposible, di ba? Yan tayo eh. Panay palusot lang, panay. Sa totoo lang, nagpasya na yung COA. Sabi nga, pwede raw gamitin ng COA, pwede raw gamitin yung report ng COA sa lahat ng mga kaso, pati impeachment. Panalo na si BP Sara. Kung gagamitin yung COA report. Bakit? Walang anomalya sa COA report eh. Pilit ninyong
Hinahanapan ng anomalya kahit sinabi na ng COA na tanging otoridad. Sila lang ang otoridad pagdating, no? Pagdating sa pag-o-audit. Sinabi na nilang walang anomalya. Daig nyo pa yung mga nag-audit ng Parmali. At least may pinagbatayan yung Parmali. No? Mayroon silang, may sinabi yung COA na parang mali yung transfer. Kaya nag-imbestiga sa Parmali. Napunta lang sa Parmali. Ang una nila imbestigahan yung DOH. Parang may mali sa paglilipat ng DOH ng pera, pondo nila, papunta sa DBM. At DBM yung pinabili nila ng mga PPEs. May pinagmulan. Kayo ang pinagmulan nyo. Yung drama lang ni Kimbo tsaka ni Brosas 17 days lang po ginastos ang 125. 11 days lang po. 11 days lang? Ha? Puta, yun na yun. Imbestigahan na natin dahil 11 days. Wala pa pong balita na ibinasura na. Kasi malaking balita po yan. Dapat yan naka-just in. Alam nyo po, pag malalaking balita, hindi po tayo malalagpasan yan. Dahil lahat yan sasabihin, just in. Binasura na. Wala pa po. Kulang kayo. Eto, natatawa ako sa'yo, PJ, no? At tawan-tawa ako sa'yo. Ano sabi niya? Cleared lang sila sa COA sa procedure at form na ginamit, pero yung laman ng report hindi, buds. Hindi ko po maintindihan kung saan nyo po kinuha yan. Hindi sila cleared sa COA. Unmodified and unqualified opinion po. Kung taga-COA pa ko po o auditor ka, pwede mo kong questionin. Pero maniniwala po ako sa COA. Tumingin ka muna ng dictionary, tignan mo muna yung meaning sa auditing ng unqualified and unmodified, no? Wag po tayong magsabi na hindi sila cleared. Cleared pero hindi cleared. Hindi po magdedeklara yung COA ng unmodified and unqualified. Bakit narinig mo lang sa vlogger yan? Binasa mo sana report. Alam mo boss, no? Ikaw ba auditor ka ba? Kasi po kahit na anong basa nyo dyan, no? Hindi natin maiintindihan yan. Kung naintindihan mo yan, malamang auditor ka. O nakikinig ka lang sa mga vlogger na kung sino o kung sa mga congressman. Pag sinabi pong unmodified at unqualified, pinakamataas na po yun. Ngayon, kung maniniwala ka pa rin, labas ako, hindi ko po alam kung bakit. Ayan, no? Tignan nyo. An unmodified or unqualified audit opinion, also known as clean audit opinion, is a report that indicates an auditor's belief that a company's financial statements are fairly presented. Ibig sabihin, wala po, hindi yan. Yun na po yung summary nun. Ngayon, kung detalye yan, siyempre may detalye po yan. Walang bahid na korupsyon na nangyari. Nakakalungkot na may mga taong walang alam sa nangyayari. Pakitagalog nga, Sir Badong. Sa Tagalog, walang anomalya. Okay?